Ito napakaimportante nito, pakinggan nyo. Kasi dito, seemingly, nagkakaroon na po ng laglagan. Pakinggan po natin. Allegedly, you met with the president and you spoke to him and you told him, what are you going to do with Martin? Because if you're going to continue defending Martin, No, I aalis didn't ako." speak to him. I was asked in an interview na... So you never told the president na, what are you going to do with Martin? Because if No, you no, I don't defend want him- to put... I cannot put the president naman on the spot. Di ba? We respect each other's views, but I cannot just go to him, what will you do with Martin? Hindi naman ganun. Pero di you ba? said something about, and you heard the president say it, na, ano ba kayong dalawa? Hindi, ganito yun eh. Ilang bahay pa Hindi, ang- ganito yung sitwasyon nun. Okay. O, eksaktong-eksakto. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. so parang ganito, Hindi, triangle. ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? that is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto Maraming nyo. kwento yan eh. Ganun, exactly, I've heard Yes, that yes. story. Yes, So and apparently then, the three of you pala yun. yes, and then, Dapat palang title nito exclusive, the inside Hindi, story. ito dapat podcast with, hindi, ang story nito, podcast with Bongbong, Toby, and Martin. tapos, Oh, grabe yun, tapos grabe yun. doon niya sinabi na, Oh, what was the response of hindi, Martin? ang sabi niya, alam mo Martin, wala akong natatanggap. Yon. Okay, puntahan muna natin, sabi niya. Tatlo raw sila magkausap. Si Bongbong Marcos, dumating, andyan si Chanco tsaka si Martin Romualdez, yung kanyang pinsan na dating speaker. Ilang Ferrari ba ang gusto mo? Ilang helicopter ba ang gusto mo? Ilang bahay ba sa Forbes Park ang gusto mo? At ang sabi, alam nyo, wala akong natatanggap dyan. Maliwanag po ito. Tambaluslos. Kasi nasabi na ito ni Chanco before. Pero inulit muli. At ako hindi na niniwala na itong si Chanco ay hindi pa rin konektado kay Bongbong Marcos. Meron pa rin connection yan. Okay? Kung posibleng lumalaro si Chanco, pero may go signal pa rin ni Bongbong Marcos yan para ilaglag si... Kasi obserbahan nyo lang to si Chanco. Yung sinasabi niya ngayon, sinong makikinabang? Si Bongbong Marcos, di ba? Parang sinasabi niya, ako wala akong kupit. Ikaw, Martin, ang dami mong kupit. Anong lumalabas sa publiko? Anong sinasabi nito si Chanco? Anong lumalabas? Di pinapalabas niya, ang talagang mastermind ay si Tambaluslos lang. At si Bongbong Marcos, malinis. Gago lang ang maniniwala sa sinasabi ni Chanco na yan. Pwede bang makahagalaw yun? Makakagalaw lang basta-basta si Tambi? Sino bang naglagay dyan? Bilang speaker. Hindi po pwedeng walang kamay mo yan, Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko, posibleng naglalaro din to si Chanco, pero mayroon pa rin go signal yan para siraan si Romualdez, para ilaglag si Romualdez. Kaya nga ikaw, Tambi, nilalaglag ka na. Dapat sagutin mo to kasi itong drama ni Chanco na ito, tinatanong, nakakapagtaka, bakit hindi sumagot si Tambaluslos? Hindi ko alam kung hindi lang kinikwento ni Chanco yung sagot. Posibleng sinabi ni Tambaluslos, sige, eto na sa'yo para may Ferrari ka rin. Eto na sa'yo para meron ka rin sa Forbes Park. Eto sa'yo para meron ka rin sa helicopter. Ayos na tayo. Posibleng hindi lang kinuwento ni Chanco, pero posibleng nangyari yun. Pero walang loko-loko maniniwala na hindi nagkaroon si Bongbong Marcos doon. Huwag nga tayong maglokohan. Huwag nga natin gawing gago mga Pilipinas, ay ang mga Pilipino. Huwag natin gawing tanga. Kaya dapat ikaw, Tambaluslos, nilalaglag ka ng harap-harapan.
sabihin mo na rin ang katotohanan. Hindi ka sasagot. Pag hindi ka sumagot sa sinasabi nitong si Chanco, guilty ka. Ganun kasimple. Pinipilit kang tinatago ng nila Boying. Di ba? Parang nilalayo sa'yo. Pilit nilalayo sa'yo nila Ping Lacson, nila Soto. Tapos bigla kang ilalaglag ng presidente. Paglalaglag yan. Sinasabi, oy, si Tambalos, yung pinsang ko lang ang may problema. Ako wala. So it's your time magsalita. Kasi hindi talaga titigil ang tao hanggat walang big fish. Kaya sabi ko, habang may panahon ka pa, Romualdez, maniwala ka. Sooner or later, ilalaglag ka. Hindi lang natin alam kung gaano katagal. Pero, ilalaglag ka. Unahan mo na. Diyan. Wala akong nagagawa, then tinuloy na niya. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress. Paano may mapapagawa si Bongbong Marcos wala namang talagang alam yun? Di ba? Totoo naman Oo. Nagnanakaw lang ng proyekto yun. Nilalakaw niya lang yung mga proyekto ni PRRD. Yung mga tulay ni PRRD, ninanakaw lang niya. So he knew. Yun yung sinabi niya. Tapos may listahan siya ng mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa unprogram. Itong mga to, linagay niyo sa unprogram. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Ang pangako ni Martin noon is, we will return it sa BICAM, which did not happen. Kaya lalo siyang nagalit noong January. Oh. That made us all silent, by the way. Dagdag natin. Kasi parang imposible hindi sumagot si Martin Romualdez. Ganun lang yun? Walang pakinabang si Bongbong Marcos? Nagalit na pala siya kay Romualdez, tuloy-tuloy pa rin nangyayari. Nagalit na siya kay Romualdez, yung investigasyon ngayon hindi napupunta kay Romualdez. Nakikita natin, nahaharang. Ganun ka-stupido yung presidente natin ngayon. Sa bagay, may punto. Talagang stupido. Kasi itong sinasabi ni Chanco, posibleng nagsasabi ng totoo ang presidente dahil stupido siya. Wala lang siya talagang alam, hindi niya na-control. O talagang kasabwat siya nagsisinungaling. Ako, mas naniniwala akong kasabwat siya. Hindi po pwede. Hindi talaga po pwede na tanga lang siya. Nalaman nga niya, ba't meron ba siyang ginawa? Meron ba siyang intentional na ginawa para mahinto ito? Wala, nagkuda-kuda lang siya Hanggang ngayon, ang gulo ng investigasyon niya. So, when the anomalies were... Huwag po natin kakalimutan, even yung anak niya, kasamahan ni Romualdez. Imposibleng wala din yung anak niya. Imposibleng hindi nakinabang yung anak niya, na si Sandro. Sila nga ang tinaguriang pork barrel kings. Mas malaki pa ang pork barrel, di umano ni Sandro, pumapangalawa lang. Isipin mo, number 1, anak mo, number 2, pinsan mo. Tapos wala kang alam. Ano yun? discovered, how did the president react? When the ghost projects were discovered, or went out to media, or may mga nagpa-interview na very lavish lifestyle, how did the president actually reacted to this situation? Did he look at Congress or Martin as the culprit, or paano ba? Hindi, kasi nung yun, nangyari yun November, di ba? Okay. November, so galit na galit siya, then hindi pa rin napasok doon sa BICAM. So parang, di ba nangako ka na Toby, did you ibabalik realize? mo, tapos hindi mo binalik, doon na talaga, I think. Toby, do you realize that you can be summoned to be a witness to any criminal prosecution against Martin? Okay lang, totoo. I mean, the problem is when I'm asked a question, I cannot lie. Di ba? I cannot lie. I mean, hindi ko naman ito kinikwento openly. The reason I was forced to this, di ba, lagi kong sinasabi pinagalitan. Pero yung detalye, napilitan lang akong ikwento.
No, I did not want to discuss it because kung nahandyan ka, parang isip ko nga noon, bakit pa ako sinama dito? Hindi na lang kayong dalawa mag-usap, Oo di nga, ba? pagkakasali. Okay. Exactly. Tama yung sabi niya. Bakit hindi na lang kayo mag-usap? Ako nagtataka lang din dun. Bakit? Papagalitan lang pala, isinama pa si Chanko. Or, next question, bakit ikaw, Chanko, ang napili niya na nasa harap para pagalitan si Tambaluslos, yung kanyang pinsan? Ang pinakadahilan niyan, naglilinis kamay. Gusto lang niya ipagmalaki na ako malinis, yung pinsan ko lang ang magnanakaw. Sinadya niyang iparinig sa'yo. Pwede namang sila lang magkausap eh. At bakit ikaw ang pinili? Posible ikaw matapang magsasalita. Posible ikaw hindi mo kursunada talaga si Tambaluslos at mas ang loyalty mo ay na kay BBM. Pero isa lang ang bottom line niyan. Naglilinis, naghuhugas ng kamay si Bongbong Marcos. Yun lang po yun. O, next topic po tayo. O, pag-usapan natin ito, ang daming pinagtatatanggal ng mga undersecretary, mga nasa DPWH. O, tingnan po natin. Pag-usapan natin to, bigyan natin ng komentaryo. Pwesto ang DPWH Regional Director ng Ilocos Region na si Ronel Tan. Dahil pa rin sa flood control scandal, kasama niya ang 7 pang opisyal na inalis at iimbestigahan ng ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. I will be announcing changes in starting with the regions and some districts today. No? And the first announcement I will be making is the relief of 4 regional directors. We are officially relieving today for various reasons. No, specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department. Mismong si Public Works Chief Vince Dizon ang nag-anunsyo na kanya nang sinisibak ngayong Lunes, January 12, ang 8 opisyal ng ahensya na sinasabing pawang sangkot din sa flood control scandal. Ayan, okay. Ito, ang pag-usapan natin itong pagsisisante sa mga opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Okay? Ayos yan. Para sa akin, okay itong ginagawa ni Chanko. Pero, kulang na kulang. Kulang na kulang. At ang dating pa nito, gagawing pantatakip na naman itong mga ito. Hindi ko po, kasi marami talagang magnanakaw dyan. Mamaya may pag-uusapan tayo undersecretary rin na talaga namang kasabwat sa nakawan. So dapat maparusahan. Pero, itong mga ito, dapat hindi mag-focus dyan. Since meron ng access to si Vince Dizon patungkol dito sa DPWH, siguro naman nakita mo na. At sabi nga ni Libiste, nakita mo rin yung Cabral files. So alam mo, ang totoong kwento dyan sa DPWH. Hanggang ngayon, hindi ka nagsasalita. Ang sinasabi mo lang, tanggal dito, tanggal doon, puro small fish. Wala ka bang babanggiting big fish? Hanggang dyan ka na lang ba? Ako sasagot sa tanong ko, pero sagutin nyo rin, lagay nyo sa comment section. Ano sa tingin ninyo? Meron bang ituturo ito si Vince Dizon? Knowing na alam niya, may record siya ng mga lukulukong malalaking isda, malalaking opisyal, malalaking congressman, o malalaking nasa posisyon na nakinabang, sila mismo ay mastermind. Ako sa tingin ko, hindi magsasalita ito. Nag-iba na nga ng tono to si Vince Dizon eh. Diba? Anong sabi ni Libiste? Merong 5 sekretary nasa listahan ng Cabral files.
Tanong ko sa'yo, Vince Dizon, kasama ka ba doon? Kaya panay rin ang takip mo? Kaya nagtatanong lang tayo. Tanungin din natin yung taong bayan. Baka yung taong bayan, alam ninyo, sino tong 5 sekretary? Nakaupo pa raw. Kung pati yung natanggal o umalis, 7 raw yan. Pero yung mga nakaupo, 5. Sa tingin ninyo, sino yung 5? At sa tingin ninyo, kasama to si Vince Dizon? Hindi, I'm very disappointed kay Vince Dizon. Ang ganda ng simula niyan, akala ko naman seryoso. Ngayon, hindi lang siya kasing garapal magtanggol gaya kay Pinky Lacson at kay Tuta Soto. Pero yung paglihis, sabi nga ni Libiste, 'di ba, nakakaawa 'to. Hindi naman siya makipagsinungaling pero hindi siya makapagsalita ng buong katotohanan. 'Di ba parang gano'n din 'yon? Pag nagsalita ka, halimbawa, sasabihin mo, ay magnanakaw si engineer. Pero alam mo namang nagnakaw din. Halimbawa lang 'to, halimbawa. Alam mo namang nagnakaw si congressman. Nagnakaw din si secretary. Nagnakaw din si presidente. Na example. Pero ang lagi mo sinasabi nagnakaw si engineer lang. Di ba kasinungalingan 'yun? Bagamat totoong nagnakaw si engineer, half truth. O baka 10% of the truth lang yung kinekwento mo. Para sa akin, kasinungalingan din 'yun. Dahil inuumit mo yung importanteng dapat nalalaman ng taong bayan. Isa rito si Ilocos Public Works Regional Director Engineer Ronel Tan, ang asawa ni Quezon Province Governor Helen Tan, ang mag-asawang multi-awarded engineers ng ahensya noong 1994, 1995 at 2008. Si Ronel Tan rin ang may questionableng 570 million pesos worth of super substandard flood control projects sa La Union na una ng eksklusibong isiniwalat ng Bilyonaryo News Channel noong nakaraang buwan. Mga alegasyong itinanggi rin ni Tan. Kasama rin sa nirelieve ay si Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza, Bicol Regional Director Virgilio Eduarte, Central Visayas Regional Director Danilo Villa, Mimaropa Assistant Regional Daming nakinabang, no? Pag chinek mo yung mga yan, yung mga engineers na yan, tingnan mo mga bahay niyan, yung mga regional directors na yan. Director Neil Fahara, Lalaki ng bahay niyan, malamang-lamang. Bicol Assistant Regional Director Annie De La Vega, Metro Manila 3rd District Engineer Ruel Omali, at South Manila District Engineer Manny Bulusan. Hindi na dinetalye pa ng kalihim ang dahilan sa likod ng pagkakasibak ng mga naturang opisyal. Gayunpaman, isa sa ilalim sila sa investigasyon bilang parte ng due process ng ahensya. Alam mo, total, sinisante mo na at iimbestigahan mo. Ba't di mo tanungin? Kasi hindi ka naman tanga, Dizon. Ba't di mo tanungin? Sino ang padrino niyan? May padrino yan. Hindi naman makakaporma basta-basta yan eh. May bossing yan. Mahirap sa'yo, Vince Dizon. Medyo hindi namin gusto na tono mo ngayon, ha? Relief ito, so they are relieved effective when I sign the relief orders, which will come in the next day or so. Tatayo namang testigo si Secretary Dizon sa kaso ni resigned Congressman Zaldico. Nakatakda ang paglilitis ng puganting siko sa Sandigan Bayan sa January 20. Nahaharap siya sa kasong graft at malversation kaugnay ng manumalyang 289.5 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Nananatiling Alam mo, ako maniniwala lang kay Vince Dizon pag talagang napauwi ito si Zaldico. Kasi ito susi eh. Talaga magsisiwalat ito. Baka mamaya, kunwari lang pinauuwi, hinahabol, pero hindi naman talaga. No? Isa pa, maniniwala ako kay Vince Dizon na we all know, hindi niya ilalaglag si Bongbong. So kahit man lang
si Tambaluslos. Ha? Ilaglag niya. Ako maniniwala na ako dito kay Vince Dizon kahit na half truth 'yan. Imposibleng hindi kasi. Okay? Yan ang stand ko, yan ang opinion ko. Kasama si Bongbong yung magpinsan. Oh. Pero okay na sa akin kahit si Tambaluslos lang. At least meron tayong napakinabangan sa kanya. Kaysa wala. Di ba? Pwede. Pero hanggat ganyan, puro ka lang engineer. Niloloko nyo taong bayan, puro small fish yan. Ha? Tagosiko sa ibang bansa. Para sa agenda. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. Ha? Oh, sino ito? Gusto kong hulaan ninyo. Sino tong? Ha? Undersecretary. Nakaw. Ha? Mga bahay sa Forbes Park, etc. Oh, at sangkot din sa Nakawan. Oh. At gusto kong habang hinuhulaan ninyo, sa tingin, sino sa palagay nyo o sino sa tingin ninyo ang nag-aalaga dito? Hindi pwedeng walang nag-aalaga dito. Sige. Alam niyo bang merong isang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang nagpapagawa ng mansyon sa probinsya ng Batanes? Opisyal ng DPWH nagpapagawa ng mansyon sa Batanes. Ito nakita ko lang. Abay, ayon sa ating bubita, abay, itong nasabing opisyal nasangkot sa flood control scandal ay talaga namang wala yata mapaglagyan ng kanyang pera. Sangkot sa flood control projects. Sa flood control projects. Dahil bukod sa mga report na meron itong mansion sa Forbes Park. Mansyon sa Forbes Park. Ano pa? Meron pa sa Ayala Alabang. Nako, Ayala Alabang. Yung mga lugar na yan, mababa ang Forbes Park, mababa ang 200-300 milyon. Ayala Alabang, mababa mga 100 milyon. Abay ngayon meron pang 3-story resort o mansion sa probinsya ng Batanes. May mansyon sa Batanes. At ang malupit dito, ayon sa ating bubit, ang nagpapagawa ng kanyang mansion ay ang kanyang pinsan na district engineer din ng DPWH. Sila. Sa madaling salita, sila magnanakaw. Nakita nyo, di ba, tinapik natin na mga involved na engineers, district engineers, na pinagtatanggal. Eto, siya pang nagtatayo dito sa opisyal ng DPWH. Kanya-kanya po yan. Okay? Kaya nakahagalaw yan, mga animal na yan, merong padrino yan. Pero teka muna, kung ganyan magnanakaw, dapat bang pinapaniwalaan ng sasabihin nitong magnanakaw na to? Wow! At ayon sa ating bubit, ang nasabing mansion ay itinatayo sa bundok na overlooking sa dagat. Yun. Overlooking, ano? Tanong! Ako'y nagtatanong lang. Ito kayang opisyal ng DPWH, alam kaya ng asawa mo yung ipinapatayo mo dyan sa Batanes na overlooking sa dagat? Baka hindi alam ng asawa mo ang dinadala dyan kabit. Nako, delikado yan. Ang sarap ng bembangan sa overlooking. Nakaw! Ay, ano ba yung mga napapagsabi ko? Di ba? Uso yung ganyan. Ako, nagtatanong lang. Boss, na opisyal ng DPWH. Meron din akong bubwit na didinig sa'yo. Marami ka raw babae. Ako nalalaman ko yung mga babae. Pero yung mga mansyon. Hindi, alam namin, marami nagkukwento niyan. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong ilalabas sa mamang ito. Overlooking sa West Philippine Sea.
At ang mansion na ito ay katabi pa ng bahay naman na isang dating cabinet secretary na na-involved din sa anomalya. Ay, pareha sila magnanakaw. Ha? Pareha sila magnanakaw. Magkatabi yung kanilang bahay, maganda, overlooking. Kasi alam nyo, yung mga ganyang kalalaking bahay, kung titingnan lang natin ng sahod nila, titingnan natin ng kanilang kinikita, ang kanilang dinideklarang properties, magtataka kayo, saan nila kinukuha yung pambili dyan? Lalong-lalo na kung walang negosyo. Kaya nga, di ba? Sangkot sa flood control scandal. Sa madaling salita, kung totoo sinasabi ng mamang ito, maliwanag pa sa sinag ng araw, nakaw yan. Na nagpagawa ng irrigation, may dam worth 1 billion pesos, pero ay hindi pa natatapos hanggang ngayon sapagkat ang dam ng irrigation ay dam to nowhere pala. Yon. Dam, irrigation, 1 billion pesos. Dapat ganun ang kita mo. Ganun dapat ang mga proyekto mo. Para ka makabili sa Forbes Park, para ka makabili ng mga ganyang overlooking sa West Philippine Sea, para ka makabili sa Ayala Alabang. Ganyan dapat talaga mga proyekto mo, mga tigwa 1 billion. Tapos hindi mo tatapusin. In short, ghost projects. Kasi pag tinapos mo yan, mauubos yung kita mo. Yung bahay mo pa lang, lagpas na dyan. Di ba? Ayon sa ating bubit, ang Cabinet Undersecretary na nagpapagawa ng mansion sa probinsya ng Batanes na involved sa flood control scandal, actually dahil sa pumutok na scandal sa tingin niyo, sino tong undersecretary ng DPWH na itong pinag-uusapan? Sino to? Ilagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin ninyo, sino ito? Hindi na po natapos, itinigil ang paggawa ng nasabing mansion na 3-story. Ang nasabing undersecretary ay itawag na lang natin sa pangalang undersecretary. Ang kanyang pangalan ay merong letter B. Nako, Banat Bay! May letter B. Banat Bay yan. Hindi naman undersecretary si Banat Bay. Pambira. Wag naman, hindi naman nangungurakot yung kapatid kong yun. Tsaka wala naman sa gobyerno yun. Kung may kinikita naman yun sa kanyang YouTube. At saka igagaranti ko sa inyo, hindi makakabili sa bahay ni isang security guard house dyan sa Ayala Alabang yun. Hindi secretary yun si Banat. Vlogger yun, vlogger. Kasama namin. Letter B kasi, letter B. So sa tingin niyo sino 'yan? Ako magtatanong lang. Yusek Bernardo, ikaw ba 'yan? 'Di ba? Dawit ka sa flood control scandal. May mga bahay ka rito. Totoo ba? Itanggi mo nga, Yusek Bernardo, wala kang bahay sa sa Forbes Park, sa Ayala Alabang, at wala kang proyektong irrigation na hindi natapos na 1 billion? Hindi, ako nagtatanong lang sa iyo, ha? Saka na kita tatanungin kung may babae ka, baka nakikinig pa yung asawa mo rito, madali ka pa. Wag na muna natin pag-usapan yung babae mo kung meron o wala. Hindi, nagtatanong lang, hindi ko alam kung may babae ka o may lalaki ka, baka mamaya. Pero ang pangit mo naman maging bakla. Hoy, huwag ka man lalalaki. Mag-stick ka na lang dyan sa pambababae. Hindi ko sinasabing okay man babae. Hindi, tanong lang naman. Saka na natin pag-usapan yung mga babae. Dito muna tayo. Kasi alam nyo kung bakit tinatanong ko kung si Bernardo to. Di tanggi mo na wala kang proyektong 1 billion na hindi mo natapos. Di tanggi mo wala kang bahay sa Forbes Park. Di tanggi mo wala kang bahay sa Ayala Alabang. At wala kang bahay dyan sa Batanes. Siguraduhin mo lang alam ng asawa mo yan. Kasi pag di alam ng asawa mo yan, kabit mo ang plano mong dalhin dyan. O baka sa kabit mo ibibigay yan ni Mal.
Bakit po natatanong natin kung si Bernardo to? Tatandaan po natin, ayaw natin ng nililihis ang usapin. Dahil nagagamit itong si Bernardo para ilihis. Nagtuturo ito ng mga senador na hindi naman involved. Alam naman natin kung sino ang involved. Wala naman sa Senado, nasa Congress, nasa lower house. Bakit napunta tayo sa Senado? Ako, sino bang maiisip ko? Sino pa bang undersecretary o opisyal ng DPWH na may B? Bernardo, ikaw ba yan? Sana magsabi ka ng totoo. Kasi baka marami pang lalabas na balita na ganito. And I'm very sure of it, marami pang lalabas na balita na ganito. Kung ililihis mo ang investigasyon. Isipin mo, nagtuturo ka ng senador. Kung ikaw nga ito, tapos meron kang 1 billion na hindi mo. Habang ang mga Pilipino, maraming Pilipino kumakain ng pagpag. Maraming Pilipino isang beses lang kumain sa isang araw. Ako yun. Ako yun. Hindi, ito, 1 meal a day lang ako eh. Sa isang araw, isang beses lang kumakain. Merong mga Pilipino, pagkakain, hindi na nila alam kung kailan sila ulit kakain. Tapos, may mga ganyang sekretary. Kaya nga gusto ko, inahamon ka namin, Bernardo, kung hindi ikaw yan, tanggi mo. Itanggi mo. Di ba? Sino pa ba yan? B, DPWH, USEC. Kung hindi talaga ikaw. Pero pag di mo tinanggal yan, sino pa ba iisipin? Ewan ko kayo. Kayo sagutin ninyo. Meron pa ba kayong naiisip kung hindi si Bernardo? Sige, lagay nyo dyan sa comment section. Baka naman mali ako. Baka mali ako. Hindi naman ako perfecto. Baka mali. Lagay nyo sa comment section. Pero hindi ka man nahihiya kung ikaw yan. Wala kang konsensya. Mga kababayan mo naghihirap. Kayo may flood control scandal. May ghost projects ka pa. Kung totoo to sinasabi ng mamang ito Ito. Pag-usapan natin yung magiging impeachment. Hindi lang, di umano, si BP Sarang ipapa-impeach ngayong February. Ito na tong February. Pinag-aandaan na po. Pero pati si Bongbong Marcos. Ayan, pag-usapan po natin. Matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, pinagbawalan din ang pagsampa ng panibagong reklamo. Pero sa February 6, bubuksan na muli ang pagkakataon para sa panibagong impeachment complaint. At ang palasyo, tila hindi itinangging nagbago ang tindig ng Pangulo patungkol sa posibleng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint. Yon. Teka muna ha. Okay. Nagbago. Saglit. Ilagay lang muna natin dito sa... Wag na yun si Claire. Yung mukha... Ayan. Okay. Naalala nyo po, dati, ang stand ng ni Bongbong Marcos patungkol sa impeachment ni BP Sara, parang hugas kamay. No? Parang dumidistansya sa madaling salita. Pero pag tiningnan po natin ngayon, nag-iiba na ng tono ang presidente. Parang sabi niya, tatratuhin ko yung impeachment ni BP Sara kung paano niya tratuhin yung pag-iimbestiga sa flood control projects na dapat managot
ang dapat managot. O yung sangkot, di umano, sa nakawan sa ghost projects ay managot. Parang ganon, di ba? So nag-iba na. Dati dumidistansya siya. Ngayon, managot na ang dapat managot. Okay. So, ikinukumpara etong ghost projects kung paano niya tinatrabaho at saka itong impeachment ni BP Sara. So, sa madaling salita, may bago na namang pangako si Bongbong Marcos kay Sara. Ano yun? Ha? Ano sa tingin nyo ang bagong pangako ni Bongbong Marcos kay Sara? Hidden po ito. Ha? Hidden to. Maaaring may pag-uusap si Bongbong Marcos at saka si BP Sara. O, hindi natin alam. Pero ito nangangahulugan dyan. Ha? Si Bongbong Marcos pagtatakpan si BP Sara. Uy, grabe. Paano naman? Saan mo naman nakuha yung balita na yan? Kay Claire Castro. Pangako niya yan kay BP Sara. Bagong pangako, hindi yung dating pangakong napako ha. Ngayon po yung pangako. Bakit? Paano ko nasabi? Paano niya ba tratuhin yung pag-iimbestiga sa ghost projects? Paano ba nila nilulutas yung mga magnanakaw di umano sa ghost projects? Yung may mga flood control projects. Paano? Yung pangunahing sangkot, yung pangunahing o sabihin nating mastermind, yung pangunahing iniimbestigahan, nililihis. Di ba? Nakita nyo ba si Tambaluslos na naimbestigahan? Nakita nyo ba si Bongbong Marcos na naimbestigahan? So sa madaling salita, pagtatakpan ang mastermind or pagtatakpan yung pangunahing dapat iniimbestigahan. Sino ba ang pangunahing ini-impeach? Si BP Sara. O di pagtatakpan niya rin. Di ba? Ang ganda ng ang ganda ng pagkakadiskarte mo dito, Bongbong Marcos ha. Kasi real talk po tayo. Ha? Kidding aside, real talk. Pasado ba sa inyo? Ilagay nyo dyan sa comment section. Pasado ba sa inyo ang trabaho ni Bongbong Marcos para malutas at mapanagot ang dapat mapanagot sa flood control projects? Ilang buwan na po yan, may nangyayari ba? Ang pangako niya, walang Merry Christmas. Itong mga lintik na itong magnanakaw. Ang pangako niya, maraming makukulong. Marami bang nakulong? May big fish bang nakulong? Wala. Kung ikukumpara niya yung impeachment ni BP Sara doon, parang sinasabi kakampihan niya si BP Sara. Hindi ko sinasabi na guilty si BP Sara doon sa kanyang paratang sa kanya patungkol dito sa impeachment. Ang punto ko lang dito, yung pangunahing kumbaga sa yung main actor o yung main actress o yung pangunahing iniimbestigahan o pangunahing na impeach, walang nangyari, di ba? Walang mangyari. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero nung una po kasi sinasabi niya, hindi yan makakatulong sa ordinaryong Pilipino. Hindi pa siguro nakikita kung gaano kalawak ang maaari naging issue noon. Paliwanag ni Yusek Castro, layo ng Pangulo na managot ang mga dapat na managot at igagalang daw nito ang reklamo laban sa bise at ang proseso nito batay sa mga ebidensyang mailalatag. Humanda ka, Bongbong Marcos. Maniwala ka. Humanda ka. Makukulong ka. Antay mo lang, ha? Kaya ito si Bongbong Marcos, in my opinion, hindi niya bibitawan yung pagkapresidente. Kung sa tingin niya ay hindi siya mananalo, hihimurin din nito yung puwet ng kakampuwet. Gaya ng paghihimod ng puwet ng kakampuwet sa kanya. Kasi kailangan niya ng kaalyado. Kahit si Tulfo, yang Tulfo na yan, lalong-lalo na yan, ito, dederechohin ko kayo. Yang si Rapi Tulfo, nakatapang-tapang, nung dating vlogger pa siya, nung naupo, tikom ang bibig. Kaya yan ang pag-asa nila. Sa tingin nila, malakas to si Rapi Tulfo.
Siguro ito naman si Rapi Tulfo, gusto ring malapit. Pero sabi nila meron din daw 'tong, iniiwasan kaya hindi binabanatan, ang mga flood control projects. May iniiwasan siya na baho na lalabas. Iyan ba yung mga babae? Hindi ko alam. Yan ba yung pagkakaugnayan nila doon sa kay Yap? Hindi natin alam. Bukod kay VP Sara, kamakailan ay may umuugong din na balitang posibleng kumaharap din sa isang impeachment complaint si PBBM. Iyan ang magandang usapin. Okay? Magkakaroon di umano ng impeachment kay BBM. Sino magpapa-impeach? Magtatagumpay kaya? Karapat-dapat bang i-impeach talaga si Bongbong Marcos? Nasa timing ba? Yan, sasagutin natin mamaya-maya. Sagot ng palasyo, Tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumortekta, lalong-lalo na ng 2025 budget. Sa mga matitino din po at maayos na mga mambabatas, alam po natin kung saan sila gagawin. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga kurakot. ang Malacanang hindi pa lubos na matukoy kung sino ang may pakana ng niluluto umanong reklamo laban sa Pangulo. Ang paglalabas, di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas, di umano, ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang Teka, sasagutin ko lang maiksi. Sabi daw, ang Pangulo daw ay hindi nagnakaw ng pera. Paano mo naman nasabi, Claire? Yung tulay nga ninakaw niya eh. 2 tulay na po ang ninakaw niya sa Duterte. Yung una, hindi naman sa kanya siya nagsimula nun. Si Sara, eto na naman pangalawa. Nasimulan din ng Duterte. Tapos sasampa siya ron, aangkinin niya. Ganyan po katindi magnakaw yung si Bongbong Marcos. Yung isang very, very obvious na hindi dapat para sa kanya, kinuhan niya. Yung pakayang perang nakatago, yung pakayang confidential funds nito, hindi niya nanakawin. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Ngayon, bakit niya pag-iimbestagahan? Ilang beses ko na po na-explain yan. Kaya lang naman niya pinaimbestigahan, in short, nangangamoy na. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Yon, teka muna, mapunta tayo dyan. Ito na. Ito na ang banat ng abogado ni Bongbong Marcos. Alam mo, mapunta tayo dun sa asaran. Kasi, ganun ang datingan nito ni Claire. Alam nyo, may mga lumalabas na balita patungkol kay Bongbong Marcos na talaga namang nakakadiri. Siguro alam nyo na yon. At meron ding lumalabas na balita na even yung kanyang kapatid ay adiktong si Bongbong Marcos. Kayo'y matanong ko. Involved na rin kaya si Claire? Ako napapatanong lang talaga ha. Kasi talagang ang asta ni Claire ay hindi astang Yusek. Talagang talagang nababoy ang PCO. So pag inisip po natin, parang ang dating talaga, gumagamit na rin kaya ito si Claire? Or talagang nabaon na siya kay Bongbong Marcos? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng nabaon. Pero nabaunan na kaya ito ni Marcos? Yung nabaunan, yung wala na siyang kawala. Kasi hindi na po ito gawain ng isang Yusek. Hindi na rin ito gawain ng isang abogado. Ito'y parang gawain na lang talaga ng asaran eh. No? So, ko, one day hindi ako magtataka kung may lalabas ditong video na baka mamaya gumagamit na rin. Hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka baka one day ganun na rin yung bunganga nito, di ba? Hindi natin alam.
Di ba? O baka mamaya meron na rin tong alam naman natin yung gawain ng pamilya nila, di ba? Kayo alam niyo yun eh. Pero puntahan natin dito yung sinasabing gusto ko lang i-discuss. Yung patungkol dito sa impeachment na di umano, ito yung nanggagaling sa mga Duterte. Mga pro-Duterte. I really don't think so. No? Ang balita ko dyan, galing ito sa Makabayan Black. Alam naman natin, ang Makabayan Black, galit na galit kay BP Sara. At hindi ito sa tingin ko galing sa mga Duterte dahil alam nila hindi ito magtatagumpay ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Kasi nga, hawak nila ang kamara. So, kahit anong impeachment mo kay Bongbong Marcos, hindi rin magtatanggumpay sa kamara. Diba? Karamihan dyan, hawak sa liig ng kanyang pinsan. So, pag tiningnan po natin talaga, hindi po yan ang magiging strategy ng DDS. Malayo po. Long shot yung mga pinagsasabi ni Claire. Kaya nga nagtataka ako, etong si Claire, parang walang alam patungkol kay Marcos. Pag-uusapan yung amo niya, wala siyang alam. Parang ang alam nito si Claire lang ay patungkol doon kay Sara. Sa mga Duterte. Pero pag Marcos, wala na tong alam. Hindi ka ba nakakabalita? Wala ba kayong intel? Hindi nyo ba nararamdaman to, Claire? Ito, tandaan nyo to. Kung magkakaroon man ng impeachment, yung mga lintik na nagsasampa na yan, nagpapataas lang ng presyo yan. Bakit? Wala naman silang alam naman nilang walang mangyayari doon sa impeachment kay Bongbong Marcos. Even kay BP Sara, walang mangyayari dyan sa impeachment ni BP Sara. Kung dati nga, marami pang pera si Tambi, pangbigay, hindi na nagtagumpay. Ngayon pa, na nabawasan na yung pera ni Tambi, nabawasan ng pagbigay, magtatagumpay, hindi. Posible lang, ginigipit lang nila ang Malacanang para bigyan sila ng pera. Sige, impeach ka rin namin. Pagka hindi kayo ulit nagsuporta rito, dalawa na kayo ni BP Sara. Kaya yung impeachment na yan, ang makikinabang dyan, yung mga buhaya, yung mga magnanakaw, yung mga swapang na congressman lang. Even si Chanco sinabi, merong bigayan dyan. At eto na naman, gusto na naman nilang tumanggap ng pera. Pati si Bongbong idadamay kahit alam nila, kakampi naman nila. Panggigipit lang, pangpataas ng presyo. Tanga-tanga. Claire, hindi mo alam yon? Kaugnay nito, handa raw si PBBM sa anumang pagkakataon at aasahang gagalang sa konstitusyon at sa legal na proseso. Para sa Good luck. Next topic po tayo. Ito po, may mga bagong pasabog po si Chanco. Okay? So, pakinggan natin kasi napaka-importante. Alam naman natin, magkaibigan to si Chanco at si Bongbong. More or less, makakakita tayo o mararamdaman natin, madidiscover natin, ano ang plano. Kasi, yang sila Bongbong, hindi naman magsasalita ng diretso yan. Di ba? Pag sinabi niyang kakaliwa yan, kakanan yan. No? Pero doon sa mga kaalyado nila, kung gusto mong mabasa ang kanilang galawan, pakinggan po natin ito si Chanco. So, have you heard all these talk about the impeachment complaint against the president? Sa news lang. I heard it sa news, nabasa ko sa news, na supposedly. Not in the House? No, wala. Naka-recess kami ngayon, di ba? Pero we'll be back pa bulong-bulungan. sa 26. No, wala pa. And do you think it will prosper if there is one? No, I wouldn't want to speculate because I wouldn't know the grounds. No? So mas mabuti, I will comment on it
I promise I will comment on it pag meron na talagang impeachment complaint. So point by point, doon ako magkokomento. Pero habang wala, I wouldn't want to speculate. Pero real talk, Kong, do you think they would actually let you know beforehand, given your relationship with the president? Or do you think it's more likely na hindi nila papaalam sa'yo kung meron man? Baka nga hindi nga pinapaalam sa akin. No? Pero publicly naman, sinabi naman ni Kong Erice na he was approached, di ba? So, mukhang What based on about that. kay VP Sara? Anong kay Kay VP? VP Sara, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Yon, ito. So, ibig sabihin, pagka dumating at ng Feb 6, hindi pa rin nakukulong si Saldico, hindi siya pipirma for impeachment. Hindi niya susuportahan yung impeachment ni BP Sara. Okay? Kaalyado po ito ni Bongbong Marcos. Ano pong ibig sabihin nito? Ito ay isang maliwanag na usapin na nawawalan na ng gana ang mga congressman sa impeachment kay BP Sara. No? Bagamat hindi siya naman sumuportad before, pero makikita po natin na iba na po ang stand ng president patungkol sa impeachment ni BP Sara. Nagiging agresibo na sila. Okay? Kasi palapit na ng palapit ang 2028, alam nilang hindi nila tatalunin si BP Sara. Naiintindihan po. So yung mga talagang proponent o yung talagang may motibong matanggal si BP Sara, magiging agresibo. Ngayon, yung iba naman, lalong dumidistansya. Yung iba, dumistansya na, lalo pang didistansya. At syempre, ngayon pa, nakikita na, sabi ko nga, wala na masyadong kickback. Meron pa rin, no? Pero wala na kasing laki before. At nabuking na yung style ng bigayan. Tapos, alam nila, kahit na lahat binato kay BP Sara, lalong namamayagpag si BP Sara. Nakita, tatandaan po natin, very sensitive po ang mga politiko sa kanilang political career. So pag talagang dumikit sila todo kay Bongbong Marcos, delikado sila. Huhusgahan sila ng taong bayan. Dahil kitang-kita, kahit anong bato kay BP Sara, ang mga nanalong senatorial balls, karamihan sa partido ni BP Sara. Kahit na na-impeach, hindi nagtagumpay sa Senado. Kahit binato ng binato, pataas ng pataas si BP Sara, si Bongbong pataas ng pababa rin ng pababa ang trust rating. So sa madaling salita, it's very obvious to them, ayaw ng taong bayan kay Bongbong Marcos. At yung mga politikong matitino, alam nila yan. So kung wala sila ring pakinabang kay Bongbong Marcos, or they have dreams, lalo na kung congressman ka, local election ka lang, meron kang pangarap for higher position, hindi mo pwedeng kalabanin ngayon si BP Sara. Huhusgahan ka ng tao. Kaya nga mag-iingat po tayo dahil ayoko silang pangalanan pero marami na rin gumagamit na mga may pangarap sa politika, ginagamit si BP Sara. Marami na yon at maglalabasan yan. So, mag-iingat din tayo. Hindi lang po mga politiko, even mga vloggers. Nag-iiba na ng tono. Yung iba dyan, lilipat na. Lalo na pag nawala na ng pondo, yung mga pang-vloggers, pang-trolls, itong administrasyon, lilipat na yan. Siyempre, kikita nila,
mas malakas sa kabila. Kasi napaka-hypocrite naman namin, di ba? Kung if we can go back to the impeachment, the possible impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So, Kong Erice cited a possible betrayal of public trust based on anomalies in the budget. Is that a strong ground? Kasi what they're citing here is parang command responsibility, culpability. Ang tanong nila dito, may responsibilidad si Bongbong Marcos. So dapat, yun ang papanagutan niya kung magkakaroon man ng impeachment. Ano sagot ni Chanco? And do you think it will gain traction at the lower house? Please, I hope you allow me not to answer that question unless talagang may impeachment complaint. Medyo napaisip lang ako nung sinabi lang ni Kong Erice na, di ba kung tama yung intindi ko, kahit yung merong mga nasa mayorya, Yes. na May isa. May dalawa. Dalawa yata. Dalawang majority Dalawa. and some independents. Okay. So, yun, medyo napaisip lang ako doon. Kung yun strategiya, again, kasi ang problema dito, lahat speculation Pero ibig sabihin yan ba, strategiya ng ibang nasa mayorya dahil medyo ipit ang budget ngayon? So, gagamitin nila para mas kailangan sila ng Malacanang, di ba? O, yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Okay? Ito yung sinasabi ko. Nagpapataas ng presyo. Kasi hindi ako naniniwala na hindi alam nitong sa mayorya or whoever. Baka nga ang balita natin dito Makabayan Black, yung grupo diyan. Alam naman natin kung anong lining ng mga yan. Kung saan ang gusto niyan sa bundok. Alam naman natin, kaya galit yan kay BP Sara. Pero bakit kinakalaban din si Bongbong Marcos? Kasi ipit nga yung budget. So, pag hindi pinakawalan yung budget at hindi nakarating sa palad ng mga congressman kasama si Bongbong sa impeachment, pumipresyo lang ang mga animal. May punto si Chanco dito. Hindi ko po siya kinakambayan kasi ang tingin ko si Chanco pumuposisyon din. Maaring lumalaro kay Bongbong at saka kay BP Sara. Pero sang-ayon ako dun sa sinasabi niya. Pumipresyo lang yung mga yan. So wag tayo masyadong I'm not looking forward na ma-impeach si Bongbong Marcos. Possibly, siguro pag 2027, but it's too near sa 2028. Pero sa ngayon, hawak pa rin ni Tambi. Dami pa rin yung Although nabawasan na, hindi na kasing lakas before. Pero malayo pa para ilaglag nila si Bongbong Marcos. Di ba parang, kailangan nyo kami, kailangan masaya yung mga congressman dahil may impeachment laban sa presidente. Kasi doon sa sinabi niyan, I'm just basing it on that. No? Huwag pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Coach Oli News PH sa YouTube at sa Facebook at Coach Oli News PH 2 sa YouTube at sa Facebook din. Pakiclick nyo yan. Check nyo lang. Check nyo yung pinapanood nyo ba, nakalagay Coach Oli News PH. Tapos, pag nakalagay Coach Oli News PH, tingnan nyo kung nakasubscribe kayo. Lagay nyo na rin. Like nyo po. Like nyo tong like nyo tong vlog na ito. Napaka-importante sa akin. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. God bless everyone.